Ayon sa kanya mga magulang, siya pangaraw po yung nakakaranas ng pambubuli sa kanilang eskwelahan. Actually po, mabait na po na bata na po yan. Siya po yung talagang binubuli. Pero hindi man siya nagkukuwan sa amin na susumbong. At ito ang ilan sa mga iniwan niyang salita. Iwan nyo na lang ako, huwag nyo na akong dalin o bantayan pa, total na baril naman na ako, takbo na kayo. Ako po ay lubos na nakikiramay sa pamilya po ni Chris Lawrence Fabian. Ang inyo pong anak ay napalaki nyo po ng merong magandang puso at mabuting kalooban. Na ang katotohanan pala ay siya pa yung nakakaranas ng pambubuli pero hindi niya naisipang bumawi o gumanti katulad nung ginawa ng mga batang ito na sila ay walang habas na namaril sa eskwelahan ng Tacloban. At isinakripisyo pa ang kanyang buhay alang-alang sa mga estudyante na nandoon sa loob ng eskwelahan, nandoon sa loob ng room na kasama niya, na inalay niya ang kanyang buhay upang maprotektahan ng iba. Makikita po natin dito ang dalawang uri ng taong binubuli. Yung isa na binubuli ay nagkikimkim lang pala sa kanyang puso at nung napuno, ganyan po yung nangyari sa karumal-dumal na krimen na yan. At meron din po na isang binubuli pero hindi man lamang gumante at nakuha pang pagtanggol yung mga tao na napapahamak na. At yan po ay isang resulta kung paanong tayo mga magulang, kung paano natin dinadirect ang mga lakad ng ating mga anak, kung paano natin sila ginagabayan sa kanilang paglaki, kung ano yung mga disiplina na dapat nilalatag natin sa kanila upang maging ganyan yung kanilang lakad sa mundong ito. Kaya sinasabi ko kanina doon kay Chris Lawrence Fabian ay napakaganda ng pagpapalaki ng mga magulang niya sa kanya dahil kaya niyang gawin ang bagay na ito samantalang siya ay binubuli, ay kaya niya pong ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. At alam niyo po, may naalaala lamang akong bersikulo patungkol sa pangyayaring ito. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. Kung ang ginawa ni Chris Fabian ay para protektahan ang pampisikal na kaligtasan ng kanyang mga kaklase sa loob ng classroom, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po pampisikal, kundi lalong higit yung ating mga kaluluwa na tayo po ay binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Habang tayo ay makasalanan pa ay inibig tayo ng Panginoon upang hindi po natin maranasan ang kapahamakan ng impyerno, upang tayo ay magkaroon ng totoong kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pag tayo pagkatapos natin sa mundong ito ay makasama at makapiling natin ang ating Panginoong Jesucristo upang kung tayo lamang ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na natin mararanasan ang kakilakilabot na pwede nating maranasan sa impyerno na mas malala pa po yan sa trahedya na nangyari dito sa shooting sa Tacloban. Mga kababayan ko, sadyang maiksi lamang po ang buhay. Kahit sino sa atin hindi makapagsasabi kung bukas ay buhay pa siya. Lahat tayo ay pwedeng humantong sa takdang araw natin anytime. Kahit mamaya o bukas sa makalawa o sa susunod na linggo, hindi po natin alam kung kailan darating ang tinatawag na kamatayan. Pero tinitiyak ng Biblia na sure darating at darating sa atin yan. Pero hindi natin alam kung kailan. Kaya alam niyo po bilang mga tao, dapat pinaghahandaan po natin ang ating kamatayan. Dahil ang buhay sa mundong ito ay saglit lamang po, maiksi lamang po at matatapos din tayo sa mundong ito. Pero ang mas mahalaga, yung napaghandaan mo kung saan tutungo ang iyong kaluluwa pagkatapos mo sa mundong ito. Dahil yan yung mananatili ng pangwalang hanggan. At dalawa po ang walang hanggan. Pwede yan walang hanggang kapahamakan sa impyerno o walang hanggang buhay kasama ang ating manlilikha, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pagpili ay nasa iyo. Inalay na ng Diyos ang kanyang buhay. Inalay na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay dahil iniibig niya tayo. At tayo, ang kailangan nating gawin ay manampalataya sa Kanya ng buong puso, ng totoo sa ating kalooban upang maranasan po natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligtasan. At dumating man ang takdang araw natin, panatag tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan na pangako sa atin ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.